Tayo po'y manalangin, aming amang Diyos na buhay. Tunay nga po sa umagang ito ay tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami at bigyan mo po kami ng kalakasan sa bawat araw. Tunay nga po, Ama, nakikita mo po ang bawat isa. Narito kami upang patuloy na sambahin ka, patuloy na itaas ang iyong dakilang pangalan, at patuloy na nagpapasalamat kami, aming Ama, sa lahat ng mga biyaya na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming gabayan. Tunay nga po sa umagang ito, marami kaming mga kapatiran na may mga karamdaman. Tinataas namin sila sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan, patuloy na kalakasan. Dalangin namin ang patuloy na pagbibigay mo ng mga pangangailangan nila sa bawat araw. Sa oras na ito, anuman po ang aming iba't ibang mga problema na aming pinagdaraanan, ikaw po ang magbigay ng kalutasan at bigyan mo po kami ng panibagong sigla na nagbubuhat sa iyo upang patuloy na makapamuhay kami at patuloy na purihin ka sa bawat araw ng aming pamumuhay. Niling namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin sa araw na ito, sa buong maghapon na ito sa aming pananambahan. Patuloy na ikaw ang makita at patuloy mo po ipadama ang iyong presensya. Ingatan mo po kami at lahat ng bawat isa na gaganap sa amin gawain ito upang ikaw ay patuloy na maparangalan. Ikaw po ang mag-ingat. Tago mo po kami sa iyong banal na presensya. Salamat po, aming Ama. Tinataas namin na yung dakilang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Atin pong sambitin ang sumasampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko ang Diyos, Espiritu Santo, at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, at kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sama-sama po natin sambitin. Itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, ihaalay, Panginoon, ikaw lamang.
ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Pwede po ba i-declare natin ang sama-sama na sa paglipas na panahon, ikaw pa rin, yes Lord, ikaw pa rin, at magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag pangalan mo, itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lang ang itataas, itataas, ihayag pangalan mo, itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord, purihin ka sa aming kalagitnaan, Lord. Lahat na aming inawit, naniniwala kami na ito ay totoo, Lord. Ikaw ay ang tunay na Diyos, wala kang katulad, Panginoon. At ikaw ang Diyos na naggawad sa amin ng sukdulang biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At patuloy na sa aming kalagitnaan, ay patuloy na kayo yung manguna. Kausapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. At patuloy na baguhin mo pa po kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Sa'yo po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsamba,
Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumako sa unahan sa ating pong sama-samang pagpapasalamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Iba't ibang mga bagay yung ating pong ipinagpapasalamat. O tayo po at ang Diyos ang higit na nakakaalam ng mga bagay na laman ng ating mga puso, tanda ng ating pagkilala sa mga bagay na ginagawa niya po sa atin bawat araw. So umaga pong ito, tayo po ay sama-samang magpasalamat. Hallelujah sa iyo, aming Diyos na dakila, aming Diyos na tapat. Tunay po na wala kaming ibang pinapasalamatan sa lahat ng bagay na sa amin po ay dumarating, kundi ikaw lamang na aming Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo. Tanda, Panginoon, ng iyong patuloy na pagkakaloob, Panginoon, ng lahat ng bagay sa aming buhay. Tunay po, O Diyos, na sa iyo nagmumula ang lahat at ikaw lamang ang pinanggagalingan ng buhay at marapat naming kilalanin ito, Panginoon, sapagkat kung wala ka, wala rin kami, Panginoon. Wala rin yung aming mga pagdiriwang, wala rin yung aming mga pagsasaya at pagkilala, Panginoon, dahil yung buhay na ito ay bigay mo at nagmumula po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa panahon na makasama namin ang aming mga pamilya. Salamat sa panahon na makasama namin ang aming mga asawa, Panginoon. Sa panahon na binibigyan mo kami ng karagdagang taon ng buhay at ng anibersaryo. Salamat din po, O Diyos, sa patuloy na provision mo sa mga pangangailangan. Tunay po na hindi nawawala sa bawat araw yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon, sa aming mga tahanan, o sa anumang mga bagay ng buhay. Subalit laging tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Higit pa, siksik, liglig at umaapaw ang iyong mga biyaya sa buhay namin. Kadalasan, Panginoon, nagugulat kami dahil hindi doon sa inaasahan namin, kundi higit pa doon sa inaasahan namin ang iyong katugunan sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga provision. Salamat sa mga karunungan, salamat sa mga kalakasan, salamat sa mga proteksyon at pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa pagsama sa amin. Salamat sa mga oportunidad na sa amin po ay yung pinagkakaloob upang patuloy po na lumago yung aming mga buhay at patuloy na ito'y maging karagdagan naming achievement, Panginoon, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para po sa aming mga pangarapin at sa aming pong sambahayan. Salamat po maging sa mga pagsubok ng buhay. Salamat dahil yung mga suliranin, yung mga problema, yung mga challenges ay parte ng buhay namin na nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin anumang challenges meron kami, Panginoon, sa iyong paanan namin ito ipinagkakatiwala. Naniniwala kaming mas makapangyarihan ka kaysa anumang bagay na meron kami sa buhay namin. Kaya, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay na kaloob mo, Panginoon, sa amin at sa lahat ng bagay na sa amin dumarating. Salamat po, Panginoon, even sa panahon ng karamdaman, kahinaan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming dakilang manggagamot, our Jehovah Jireh. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagkakaloob, our Jehovah Rapha, Panginoon. Salamat dahil sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos namin na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, narito po sa unahan ang mga anak mo na nagpapasalamat sa iyo, nagpapahayag ng iba't ibang mga bagay, pagkilala, pagbibigay ng pagluluwalhati sa iyong ginawa at ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng matataas ang kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong basbas at pagkapala. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng buhay at ng kalakasan mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.
tayo pong lahat ay bumasa muna ng ating teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatang Displaying the Kingdom Power. Makatagpuan ito sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 43. Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito. Luke 9:43. Sa English, basahin natin 1, 2, and 3. And they were all amazed at the greatness of God. Sa Tagalog, at namangha ang mga tao sa nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po lahat ay umuko, tayo po manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama sa umagang ito, kagaya ng aming mga pasasalamat kanina. Kami, Panginoon, ay narito ngayong umaga dahil sa iyong biyaya, Panginoon, sa bawat sa amin. At kami, habang narito ngayong umaga, Banal na Espiritu, magbukas ka ng aming mga puso, ng aming mga buhay sa umagang ito upang pakinggan ang iyong mga mensahe. Nawa ito ay magdulot sa amin, Panginoon, ng kasiglahan at higit sa lahat ng kalakasan sa aming pong buhay espiritual. Purihin ka po, ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay nagpapatuloy sa mga pag-aaral natin. No? At kagaya nung nabanggit ko kanina, if you remember, 2 Sundays ago, meron tayong tema ng nasyonal. At yun yung ating susundan for the next 3 years, actually, next 3 years. At praise God, kasi ang ating Pastor Larry ay kasama natin muli. So, palapakan natin uli ang Panginoon, kasi 3 years yan. 3 years uli. No, kasi nung mga nakaraan, nakala natin, hindi na si Pastor ang huling magme-mensahe. Pero first Sunday ng June, kasama uli natin ang ating Pastor at ang kanyang pamilya. So purihin po ang Panginoon kasi binibigyan pansin natin kung gaano kahalaga at gaano ka-importante yung tinatawag natin na kapangyarihan ng Diyos. Kung medyo babalikan ho natin kasi, doon sa teksto natin, ito ho ay nangyari nung ang ating Panginoong Yesus ay gumagawa siya ng maraming mga himala. No? Bakit kaya kung titingnan natin sa teksto, sabi doon, yung mga tao daw namamangha. Ano ho itsura ng taong namamangha? Kasi nga, paano ang facial expression? O, nakita ko meron sa namamangha. Ganun ba? Oo. O karamihan nakita ko, sumayin niya, sabi sa di ba? Hindi pong pag nakita niyo yung katabi niyo, hindi, natatakot pa rin. Na-shock pa rin, na-shock. No? Pero namamangha. No, bakit kaya sabi ko, nung nag-aaral so bakit kaya yung mga tao nun manghang-mangha sila? Every time that Jesus would make a miracle at pakikita at madidisplay yung kapangyarihan, yung power ng Diyos doon sa mga tao, yung mga tao talagang amazed na amazed sila. No? Talagang manghang-mangha sila. Medyo babalikan ko lang. If you would look, kung meron tayong tinatawag na the 400 silent years. Ilang taon daw? 400. So, nung sinakop tayo ng mga Kastila, 300 plus, di ba? 333. And 6 months. No? Alam ni Ate Len, 333 years. Pero daw, itong silent years na tinatawag is 400 years. Ano yung 400 years, silent years? Mula sa panahon ni Moses, it's 1400 BC, hanggang sa kay Malakay, doon sa Old Testament, Old Testament. Yan yung panahon ng lumang tipan. Bago mag-New Testament, bago yung dumating na si Jesus ay dumating sa mundo, pinanganak, hanggang kanyang kamatayan, hanggang sa pagsisimula ng unang iglesia, meron daw pagitan na tinatawag na 400 years of silence. Ano yung 400 years of silence, Kuya Ferds? Alam niyo ho, ito yung panahon na kung saan, sabi ng isang pag-aaral, sabi na, what is the 400 years. It is referred to as the silent years. No, silent years. A time when God's involvement and revelation to His people ceased temporarily. Ito daw yung pagkakataon na kung saan ang Diyos, ang pakikipagniig ng Diyos sa tao, ang pagpapahayag ng Diyos sa tao, ay tumigil. So try to imagine. No, try to imagine. Walang boses ang Diyos. Walang mga propeta, walang kapahayagan ng Diyos, hindi nila maramdaman ang Diyos noong mga time na yon. Ilang generation ang 400 years? Ang tagal niyan. Yung panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Amerikano, di ba? Bago sila nasakop ang bansa natin, 300 lang.
Ilang henerasyon ng mga Israelita ang wala silang naririnig at wala silang na-experience about sa greatness ng Diyos. Naalala lang nila lahat, puro kwento-kwento. Panahon ni Moses, sinati yung dagat, yung panahon ni Haring David, at yung mga history nila. Yun lang ang kanilang ninanamnam sa loob ng 400 years. Walang worship service, walang mga Bible reading, wala lahat ng yon. And try to imagine, ano kaya pakiramdam pagka ganoon? No, halimbawa gawin natin, di ba nag-pandemic tayo? No, di ba nag-pandemic? For ilang years tayong walang pananambahan. Umabot pa tayo ng isang taon? Patagal, no? Parang ilang buwan din tayo nun. Yung totally walang, di ba? Walang pupunta sa church. Tanda ko yun nung panahon na yun parang 10 lang ata kami na nandito. Nagtataping kami nila Pastor Ruel. Pero praise God. Kasi bakit? Kahit na doon tayo sa inyo, kanya-kanyang mga bahay, nakakapanood naman ng online. Tama ho ba? No, yung tipong aabangan nyo yung palabas, no, para makapanood tayo ng pananambahan. So meron pa rin yung boses ng Diyos. Pero itong panahon na to, totally wala. Para bang ang Diyos silent. Hindi nila maintuwaan, hindi nila maintindihan, wala silang papayagan ng Diyos, wala siyang ginagawang nararamdaman ng mga tao. Kaya, noong dumating si Jesus, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, and then He entered the ministry at the age of 30, at gumawa siya ng maraming mga himala, yung mga tao, ano kanilang reaksyon nung nakita nila. Balik ulit ako doon sa teksto natin. Ang sabi doon, ang mga tao ay manghang-mangha sa kapangyarihan ng Diyos. Talagang napapawaw sila. Grabe, totoo. Ibang klase. No. Ibang klase itong ginagawa ni Jesus na to na siyang pagpapakita ng ultimate na kapangyarihan ng Diyos noong mga panahon na iyon. So, sabi ko, napaka-exciting siguro nung nabuhay sa panahon na ito. No? Try to imagine nung nabuhay ka sa henerasyon, nakita mo, literal, nakikita mo si Jesus, naglalakad, gumagawa ng himala, nagtituro. Doon, sabi ko, napakapalad nitong mga taong ito. For 400 years, naputol yung katahimikan. Ano yung pinatunayan ng Diyos doon sa mga panahon na iyon? No, medyo natin, atin lang doon, titingnan yung background ng mga bagay na iyan. Ano ang kanyang mga inihanda at bakit pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Balik tayo dito. Kung titingnan ho ninyo, before the deliverance ng mga Israelita sa bansang Ehipto, aatras pa tayo ho dyan. No? Aatras pa tayo dyan. Yan yung panahon nila Abraham, no? Yung panahon nila Noah, panahon ng creation. Tama? No? At panahon na kung saan ay nagsimula ang paglalang ng Diyos sa lahat ng mga bagay. No? Before the world started, andoon na ang Diyos. Tama ho ba? No, alam natin yan. No? Ang Diyos ay naandun na. He is already existing as our God. And then, nung sabi ng Genesis na sinabi ng Diyos, lilikhain, there was the creation na nag-start. Noon, sinimula ng Diyos na likhain ang lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran. Pero bago pa ho yun, alam nyo na ho ba, na meron pang nilikha ang Diyos na naandun na nauna doon sa mga creation na yun. At walang iba, kundi ang mga anghel. Nakasakasama na ng Diyos sa langit. Tama ho ba? No. At doon sa mga panahon na yon, kasama sa isang sa mga nilikha niya ay kasama ang nag-iisang worship leader ng langit. Walang iba kundi si Lucifer. Ano? Si Lucifer. No, try to imagine, ha? Kung sige, nakita niyo si Kuya Christian nagpapakanta kanina. Si Lucifer, yan ang trabaho niya sa langit. That time, matinding worship leader, si Lucifer. But because of Lucifer's problem, alam na natin yun, nangyari, no, dinesire ni Lucifer na pantayan ang Diyos. And all it started doon sa pagkakataon na yon. Kaya kung titingnan natin ang history, bakit pagdating pala dito, kailangan natin maunawaan, mula dito, binrack-track ng Diyos mula sa simula. Bakit? Because number one, makikita ho natin that God would display His authority or ang kanyang kapangyarihan saan magsisimula. Doon ba sa kasalanan natin ngayon, sa buhay natin? No. We would start from the history itself. Number one, makikita natin is the Lord Jesus would start to
naipakita ang authority niya. Kanino raw? Number 1, kay Satan. Sabihin niyo lahat, Satan. Huwag niyo tignan yung katabi niyo. Sabi ko lang, sabihin niyo lang eh. No? Displaying Jesus' authority over Satan. Yan. Sabi ko nga, nung una, akala ko nung biniaral ko, sabi ko, dinisplay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa sakit, sa kalikasan, sa kamatayan. Pero nga pala, before everything, kailangan munang mapagtagumpayan ng Diyos si Satanas. No. At alam natin na si Satanas ang unang-unang balakid sa kaharian ng Diyos. Tinangka ni Satanas na akyawin ang trono ng Diyos. Bago pa magrebelde ang mga tao, ang unang mga tao, si Eva at saka si Adan, bago pa sila magrebelde, bago pa magkasala to, sinong unang nagrebelde? Si Satan. At kasama niya 1/3 ng mga anghel mula sa langit ang nagkudeta sila sa Diyos. No. Ito yung kanilang naging task. Kaya ang sabi ng Biblia, itinapon si Satanas at ang kanyang mga kampon, itinapon sila sa mundong ito. So ang tanong, Kuya Perds, ano yung kapangyarihan na meron? Ang mundo pala natin ay naging teritoryo ni Satan. At yun ay naging kanyang kaharian. And because of that, Jesus has to exert his authority. Number 1 most of all ay kay Satan. Nakita natin kung paano nagtagumpay ang Panginoong Jesus noong siya ay, when He started the ministry, ano ang unang-unang nilabanan ng Panginoon? Natatandaan ninyo, bago siya nagpagaling, bago siya gumawa ng himala, anong unang-unang ginawa niya? He prayed and He fasted. At doon sa panahon na yon, sino ang kanyang ang kasama niya? Si Satanas. Because at that time, Satan wanted na hindi matuloy yung plano ng Diyos. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Natandaan yung nakasulat kanina sa natin, ang sumasampalataya. Ano sabi doon sa unang-una? Natandaan ninyo? Sumasampalataya ako sa Diyos amang, makapangyarihan sa lahat. The very essence ng ating sinasampalatayanan, unang-una, we have to understand na ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan siya kay Satanas. Amen po ba ron? Amen. So tuloy natin. Ano pinapakita ng aklat ng Marcos chapter 1 regarding sa bagay na ito? Sabi nito, nagpunta sina Jesus sa Capernaum ng sumunod na araw ng pamamahinga at pumasok si Jesus sa sinagoga or sa templo. Nakagaya nito at siya ay nagturo. Namangha ang mga tao. Tingnan nyo, ito yung unang point natin. Ano ang reaksyon ng mga tao? Namangha sila. Bakit? Sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Nisiko, ano kaya yung nakita nilang difference? When Jesus entered the temple, nagturo siya eh. Pero sabi ng mga tao, wow, pangklase ito magturo. Tagusab loob. Nararamdaman ko sa aking espiritu yung tinuturo nitong si Jesus. Siyempre si Jesus yun. Sabi doon, unlike noong mga naunang tagapagturo ng kautusan. Sino yun? Yung mga Sadduceo, Pariseo, turo na ng turo yun. Preach lang ng preach pero hindi naman pinapamuhay. Kaya nga si Jesus nagagalit sa kanila di ba? Wala silang authority. Wala silang kapangyarihan. Bakit? Kasi yung pinipreach nila, hindi naman nila ginagawa. At baliktad pa noon yung kanilang ginagawa. Kaya nung si Jesus nagturo, itong mga taong ito, nakita nila, there was a difference. Next. Bigla naman pumasok sinagoga. Habang ituturo si Jesus, take note, pumasok ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. At ito ay, sumigaw. Hindi, sumigaw. Sumigaw. Try to imagine. Andito ako ngayong umaga. At bagay, andun naman si Kuya Marvin, nakabantay, andun sa pinto. Biglang may tumakbo na lalaki. Nagsisigaw at pumasok dito sa lahat. Ano ang magiging reaksyon ninyo? Pero kanya-kanyang takbuhan tayo siguro nito, kanya-kanyang pulasan tayo. Si Kuya Marvin ang unang sasangga doon sa atin. Diba? Pumasok tong mamang ito, ano sabi niya? Etong problema, tong mamang ito kargado ng masamang espiritu. Hindi may ganun kundi may masamang espiritu sa kanyang katawan. Sabi niya, ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazaret. Nagsalita yung
mamang sinasapian. Sabi niya, naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ha? Siguro yung mga tao namangha eh. Sabi ng mga tao, gulat talaga sila eh. Imagine mo, nakikinig ka kay Jesus, tapos bigla may mamang pumasok. Medyo siguro magulo madumi ang pangangatuan. Pero itong very words na to, ang kanyang sinabi. Nagsisisigaw sa loob ng church. Ano pa nangyari? 25. Ngunit, iniutos ni Jesus sa masamang espiritu. Take note, hindi doon sa mama. Doon sa masamang espiritu na nandun sa mama. Ano sabi niya? Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Isang salita lang ni Jesus, yung masamang espiritu. Layas. No, doon sa katawan ng lalaki. Oh, ano nangyari? Ang lahat ng mga tao doon sa loob ng templo ay, ano raw? Namangha. Oh, paulit-ulit natin maririnig ko yung mga words na yan ngayon sa teksto natin yung umaga. Sabi lang, tanungan sila, paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. No, for 400 years kasi wala nga silang naririnig eh. Yung mga propeta nung araw gumagawa ng mala. Pero for 400 years, nothing. Pero sabi na, kakaiba to. Makapangyarihan niyang nautusan ng masamang espiritu at sumusunod naman ang mga espiritu, ang mga ito sa kanya. First time nilang nakita, naunawaan, na-experience nila kung paano ang si Satanas ay tumitiklop kay Jesus. Kaya ano naging epekto pa sa dulo? Dahil dito, ano raw sabi? Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. No. Ngayon, kung titingnan mo natin, no, doon sa una pinakita sa atin, no, Jesus has the power and He has authority over Satan. No. Ano yung realidad na andito si Satanas sa mundong ibabaw? No. Nakikita ba natin at na-experience natin yung realidad na Satanas dito sa mundo? Tama ho ba? No? Manood kayo ng balita araw-araw. Ano palabas? Gulo-gulo. Diba? Basa natin ngayon, gulo-gulo. Pumunta ka sa ibang bansa, gera. Pumunta ka sa ibang mga lugar, puro delubyo nangyayari. At bakit? At maraming mga tao na may mga issue sa buhay na lahat ho yan ay gawa ni Satanas. No, lilinawin ko lang bakit. Kasi yung kagaya nung binanggit ko kanina, si Satanas itinapon sa mundong ito ang kanyang naging kaharian. Kaya lahat, ano i-expect natin? Wala tayo sa langit. Ano i-expect natin dito? Lahat ng gawa ni Satanas andito sa mundong ibabaw. Tama ho ba? Ngayon, Kuya Pers, madali bang mabuhay dito bilang isang Kristiyano? Siyempre, mahirap. Bakit? Dahil every day of our lives, kailangan natin makipaglaban kay Satanas. Tama ho ba? Yung nga lang pagpunta nyo rito ngayong umaga, pakikipagbaka na yan. Kay Satanas Bakit? Parang makulimlim, parang malamig. Na tamad ako magsimba, online na lang. Basahin ko na lang yung panoorin ko na lang yung sermon last week. No? Hanap na lang ako ibang topic. Doon pa lang Pasinin ninyo, the reality of Satan is he's so real that he is doing everything para ang mga tao, ang mga Kristiyano ay kanyang mahila at maibagsak. Hindi niya na pagtutuunan ng pansin yung mga kanya na. Siyempre, akin na yan Ba't ko pa pahirapan sarili ko? Pero sino laging pinupunta rin ni Satanas? Yung mga Kristiyano. Tama? Yung mga tao. I could remember the reality noong pagkilos ni Satanas. Maaaring nakakapanood kayo ng ganyan o nakakita kayo yung tinatawag na sinasapian ng masamang espiritu. No? I think I was in elementary. Elementary ako. Nung first time ko maka-encounter ng ganyan. Kasi parang nakikita lang sa panahon natin, parang ang datingan, lalo pag nasa syudad ka, parang ang datingan pag pinag-usapan yung mga demonyo, masamang espiritu, parang ang demonyo kasi yung kapitbahay ko, yung nanay ko, tatay ko, ganyan, yung mga demonyo, yun ang tawag natin ngayon Di ba? Itong sige yan, demonyo yan di ba? Pero hindi, yung reality na si Satanas ay totoo. Noong time, I remember I was in elementary, noong ang aking nanay, kasi matagal na sila dito, pati yung tatay ko, noong sila ay first time na nakakilala sa Panginoon, tinawag. Meron silang isang bina-Bible study, parang dito sa part ng
dati ano pa to wala pang bahayan dito sa may lagpas sa Mario Castro, yung part na yan. Tinawag sila, bakit? Sabi sa tatay ko, Chip, pwede ba maipag-pray natin? No, kasi parang kapamilya nung katrabaho niya. No. Bata ako, nagsa-Sunday school ako, naririnig ko, sabi ko, pinag-uusapan nila. Yung aking bayaw, sinasapian ng demonyo. Akala ko mga panahon lang ni Jesus yung mga panahon na yon. Meron pa na. No. Pagdating na nakatatanda ko, pero hindi ako pumasok kasi bata pa lang ako eh. Kita ko, ang barangay nasa labas. No, may tutulay kang dadaanan, may tubig, mga kangkungan, tapos yung bahay na andoon. Alam niyo yung sinasabi naman sa mga espiritu? May hawak na gulok. At walang magtangka na lumapit sa kanya. Sabi ko, baka naman, hindi pa naman masyado uso yung mga nakabatak ng mga panahon na yun eh, no? Pero nagwawala. No, days before that, yun daw talagang lagi ko ano nagsasabit. Nagwawala talaga. No. So, anong kailangan gawin? Like, kung kayo ang biglang tinawag doon sa panahon na yun. Imagine, try to imagine. No. Oras na to, tumawag ka pamilya nyo. Sikan to, may sinasaniban ng masamang espiritu. Anong una magiging reaksyon ninyo? Tawag na si pastor. Sorry. Si pastor, oh, tama-tama, nakaganon na kulay pula si pastor, no? Si ba tatawagin natin? No? The reality is there. Pinuntahan ng tatay ko, pinuntahan yun. Pero alam ko, bago sila nagpunta noon, kasama yung ibang leaders noon ng church, ay pinag-pray muna nila. Nag-pray sila, nag-pray. Katanda ko yun na ang tatay ko yung unang nakapasok doon. Maamo yung mama, binaba yung gulok. And they prayed there. Nag-pray nila yung mama yung umayos. Parang sabi niya, ano nangyari? Diba? That's the reality. That's my first encounter. No, sa mga ganoon. Kaya minsan yung katotohanan na ang demonyo ay narito, totoo yan. Ano? Pero one thing is sure, ang Diyos natin ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. Amen po ba ron? Amen. No. Kaya minsan pag mga bandang November, pag November 1, itong mga Kristiyano manonood ng mga horror, manonood ng mga kung ano na nakakatakot, tapos papuntahin mo sa dilim. Uy, kumauna. Ha? Ano? Bakit? Totoo naman talaga kasi po may Satanas. Bago nanood ka pa nanonood. Di ba? Itong pintuan, natutanda ko yan dati eh. Takot na takot kami dyan nung kabataan kami. Bakit? Kasi sarado yan, baba. Sarado yan. Thank you po, Ate Ebi. Wow, kape. Parang ayaw ata ni Satanas mag-preach ako ngayong baga. No. Tanda ko yan eh. Doon sa taas ng daanan, nakalakyan. Pag pupunta kami dito, tataka kami, bakit ito gumaganon? Hanggang ngayon. Di ba? Punta kami noon. Tanda ko yan. Pastor Ruel ang kasama ko. Nagtakbuhan kami sa pataas. Sabi, Pastor, parang may... Kasi nasa isip ko, church to eh. Church building to. Andito ba si Satanas sa church building? Dito kami nagkakontak ng pagsamba sa Panginoon. Ando ba si Satanas? He is here in the earth. Andito siya. No. Kaya nga sabi sa inyo, gagawin nila ng paraan ng Satanas. Kasi teritoryo niya mundo eh. So, anong ginawa? So, yun ang katuhan namin ng mga kabataan. Ako, ayoko maiwan doon sa baba. Nagpe-prepare kami para sa BBS. Pagka talagang isasara yung pinto. Turuan kung sino magpapatay ng ilaw dito. Kasi ikaw na lang. Ikaw mauna doon. Doon ka sa dulo. Takot na lahat. No. So, I could remember, Pastor Ruel. No, yung printer na andoon. So, doon sila nakatira sa taas, bababa siya. Kasi, ano yun eh, napapagkwentuhan namin kasama si Pastor Ruel. At nung bando siya, pagka-print niya, nakakita niya, pagdaan niya rito, parang boom, ito. Si Pastor Ruel, sabi na, si Pastor Ruel, tumakbo, napatakbo mula dito hanggang doon. Sa hagdan. Hindi ko malimutan yung kinuwento niya sa amin. Pagdating niya sa taas, naisip niya, teka, pastor ako eh. Pastor, ba't ako tumakbo? Sabi niya. Ginawa niya, bumaba siya. Bumaba. Pumunta siya dito sa gitna, tinitigan niya yung pinto. And he said, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay pinagdarausan ng pagsamba sa Panginoon. At after that, sabi niya, wala lang. Parang kalmado ako. Nawala yung takot ko, nawala yung nervyos ko. Tapos,
bumalik ako sa taas. O, nung kinalingguhan, kinuwento sa amin ng Pastor Will yun. Sabi namin nila kaya Kervin, sige nga, tingnan mo ulit kung buhay pa, baka nandiyan pa. Wala na. Pero that's the reality. Si Satanas kumikilos at kahit ang demonyo, buhay kasi siya. Amen? Buhay kasi siya. Kaya kailangan natin maunawaan yung kapangyarihan ng Diyos. Mamaya manlaman natin, kaya first, ako ba, may power against sa ganitong sitwasyon? Yes, we have. Okay, so Jesus has the authority over Satan. At dahil doon, sa ginawa ni Satanas, doon sa unang ating mga magulang, ang unang mga magulang natin, nilinlang ni Satanas na nagpadaig sa tukso, kinain ni Eva, ang pinagbabawal na bunga, ano nangyari? Siya ay nagkasala. No, at hindi siya nasatisfy doon, inalok niya ang kanyang asawa, sabi na ang Bible, silang dalawa ay naging pinasok ng kasalanan. At dahil sa doon, tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakasala na tinatawag. Ngayon, kung titingnan natin, does Jesus have authority over Satan? Of course, Jesus has the authority over sin. Ang sin galing kay Satanas. No, galing kay Satan yan. Okay, ano sabi ng Biblia tungkol doon? Sa aklat pa rin ng Marcos tayo. Marcos chapter 1. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga sinuli. Sinasapian ng demonyo. Kasi may nauna na kanina nakapagpalayas pala si Jesus ng mga demonyo So, lahat, nag-chismis. Di ba? Sabi kanina, kumalat sa buong Galilea. Kaya anong kinagabihan, lahat ng mga may sakit, dinadala doon. Halos lahat ng taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Okay, next. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Note ha, ano man ang kanilang karamdaman. Naniniwala kayo, ang Diyos nagpapagaling ng mga sakit? Ano man ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo. At hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Tamimik. Yung mga demonyo. Ganun. Sa salita lang Jesus, tahimik Diba? Pero gawala yan Takot-takot yung mga tao. Then, tuloy natin. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Kalat-kalat yung balita. Nagkatipon doon ang maraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko o may dalang bitbit ng friend nila, panlima, ay paralyzed. Nakahiga lang ho yan. Okay, ano sabi? Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. So, kasi balitang-balita si Jesus So sa dami ng tao, gusto lang maisama yung kanilang kaibigan, binakbak nila ang bubong sa tapat ng bahay niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. So, tindi, no? Kung kayo kaibigan ng paralitiko, gagawin niyo ba yun? Sisirain niyo yung bubong talaga, maano lang. Mailapit niyo yung tao niyo, yung friend niyo kay Jesus. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." The very first words na sinabi ni Jesus doon sa mamang paralitiko. Hindi sinabi, "Anak, tumayo ka na." Pinagagaling ko na. O hinipo niya, nilehan siya yung paa. Pinagaling, hindi. Unang-unang binanggit niya, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Okay. Kasalanan. Anong relasyon nun? May nakaupurong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Sabi nila, nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Totoo nga naman. Ang Diyos ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Tama. Pero sabi ng verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya agad, ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Okay. 9. Alin ba mas madali? Sabi ni Lord. Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo yung higaan at lumakad ka. Kasi yung una nga naman, isang sentence, ilang phrase lang o ilang words lang, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Pero yung sumunod, may utos. Tumayo ka, bitbitin mo yung higaan. Kala ni Satanas, mapapatahimik na tayo yung bagay. Ako topic nyo, Sige, Ako topic nyo, Pinag-aaralan nyo ako, Okay. Sabi ni Jesus, tumayo ka. Pitpitin mo higaan at lumakad ka. Okay. Ano sabi?
Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may, may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa parilili ko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at, umuwi ka na. Oh, grabe, no? Grabe yung inutos ng Lord. Ay sinabi niya sa mga tao na, sige, ang gagawin muna natin ay ano ba mas mahirap? Patawarin sa kasalanan o utusan ko yung paralitiko na tumayo. Ito yung ginawa ng Lord. No. Pinatayo ang higaan at umuwi na siya. Tumayo nga ang paralitiko. Tingnan nyo ha. Tumayo nga ang paralitiko. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis ang lahat. At umalis habang ang lahat ng naroon ay, namangha na naman sila. No? Na-amaze na naman sila. Wow! Kakaiba. Kaninas, may sapi. Gumaling. Ito kakaiba. Lumpo. Tumayo. Normal na naglakad. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi na, kailanman, hindi pa kami nakakita ng ganito. For 400 years again, hindi pa sila naka-experience ng ganon. Pero, anong binigyan ng pansin ng Diyos doon? No. Anong binigyan ng pansin ng Diyos dito sa sitwasyon na to? Yung kasalanan. Bakit? Mas matindi ang dahilan at rason ng Diyos kung bakit siya dumating sa mundong ito, hindi lang para pagalingin tayo sa mga sakit natin. Tama. No? Tayo nakakaranas tayo ng mga sakit karamdaman. Amen ho ba ron? Pero tayo mga sakit karamdaman. At nais ng Diyos na kung nais ng Diyos na tayo ay gumaling sa lahat ng yan, talagang pagagalingin niya. He has the power sa lahat ng yan. But more than that, ang mas problema ng tao ay ang sakit ng kasalanan. No? Aanhin mo na healthy ka. Aanhin mo na wala kang sakit. Pag namatay ka sa impyerno naman ang punta mo. Diba? Sayang yung katawang lupa. No? Sayang. Bakit? Ano mas after ang Diyos? Kasi yung buhay natin ay pansamantala lamang sa mundong ito. Ang tinitingnan ng Diyos na kailangan masolusyonan ng pangmatagalan, yung kasalanan ng tao. Bakit? Kasi yung kasalanan ng tao, pag hindi na-deal yan, eventually, it will lead to death. At yung kamatayan na yun, ay hindi yung death na ilagay ka lang sa kabaong, hindi yun. No? Kundi yung kamatayan at habang buhay na pagkalayo sa presensya ng Diyos. Doon sa dagat-dagatang apoy. Kasama nila Satanas doon. Kaya, ito napakahalaga eh. Di ba, minsan pag may tao nakagawa sa atin ng kasalanan, ba, asawa ninyo, o kaya kapatid ninyo, o kaya kaibigan ninyo, uy, sorry na ha, doon sa nagawa ko, ano sabihin natin? Sige na, okay na, pinapatawad na kita. Ba? Pero kung halimbawa, ngayong umaga, kayong lahat, sabihin sa akin, Kuya Perds, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Sabihin ko, tumayo ako dito, hawak ko may, sabihin ko, sige, kayong lahat ng taga-Kalidad Unida, pinatatawad ko na sa inyong mga kasalanan. Anong isipin ninyo? Diyos ba ito si Kuya Perds? Sino siya para magpatawad namin kasalanan? Pero basta sa binasa natin, si Jesus nagpapatawad sa kasalanan. Amen? Kahit gaano kabigat yan, gaano katindi yan, gaano kung kakasama ang buhay mo sa mundong ito, kapag lumapit ka kay Jesus at humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, maaasahan natin ang kanyang kapatawaran. At dahil doon, tayo sa pangatlo. So, nakita nyo ha? Satan, yung kasalanan, ano sunod na dinil ng Diyos? Ang creation. At dahil sa kasalanan, ano nangyari sa creation? Nagkagulo-gulo ang creation. When the Lord created everything, ang sabi nila, and the Lord created and everything is good. At sabi niya, maganda lahat ng creation. Maganda naman pala nun eh. Bakit ngayon, Kuya Perds, may bagyo tayo? Bakit pag pumuputok ang bulkan? Bakit ang gulo-gulo nag-aaway ang mga tao? No. Kasi dahil doon kay Satanas, nagkasala, lahat ng nilikha ng Diyos gusto niya ngayong guluhin. No? Kaya pansin nyo, nagkaroon tayo ng kamatayan. Kahit mga alaga ninyong mga hayop, nag-aaway. Bakit? Kasi yung creation ay ginulo ni Satanas. Pero, since Jesus has all the authority doon sa dalawang yon, does Jesus have authority over His creation? Mark chapter 4, verse 35. I remember, ito yung naging topic ko parang 2 Sundays ago. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad. Anong utos niya? Tumawid kayo sa ibayo. Tawid, sa kabilang side.
Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang, upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. O, sa tawid lang naman pala eh. Okay lang, go tayo dyan. Pero verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas sa malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Natatandaan ninyo? Ito yung topic natin 2 Sundays ago. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Si Jesus hindi lang tulog, may unan pa. Talagang di ba? Wala naman natutulog uli ngayon dito, Wala naman may dalang unan dito. Ginising siya ng mga alagad. At ano sabi nila kay Jesus? Lord, baliwala na ba sa'yo? Kung mapapahamak kami dito ngayon, wala na ba kaming saysay? Wala na ba kaming silbi? Parang dating pa ngayon, binabawal-wala sila ni Jesus. Kasi Jesus, sarap-sarap ng tulog. Kahit bumabagyo, talagang tulog pa rin si Jesus. Maalang ka, talagang mamamatay na sa nervyos talaga. Parang pila, talagang katapusan na nila. And next, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Ano sabi niya? Tigil! Tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil ang hangin, tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, ba't kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hanggang ngayon ba? Si Jesus na. Kanina nagpalayas ako ng masamang espiritu. Kanina yung mga ginawa kong himala, tumayo yung paralitiko. Ngayon, andito tayo. Kasama ninyo na ako. Wala pa rin ba kayong mananampalataya? Kaya verse 41, anong sabi ng Bible? Natakot sila ng labis at namanga na naman. Sabi na, kasi pinakamalaking, kasi si Kuya Jason, nakita ko na sabi niya, paano itsura naman sabi ni Kuya Jason? Talaga. Gano'n sila. Sabi na, kakamangha. Bakit? Talagang bumabagyo na, binabanoy yung kanilang sasakyan, tumigil. Anong klaseng tao to? Sabi nila, pati hangin at lawa sumusunod sa inuutos niya. Jesus has the authority over all of His creation. Siya may creation yan. Tama? Siya nga lumikha niyan. Of course, He has the authority. Kahit sa atin, lahat ng makita niyo sa palibot ng mundo, ang lahat ng yan ay under ng creation ng ating buhay na Diyos. Kaya nga, kung ating titingnan maigit, base doon sa history, anong problema ng mga alagad dito? Sa time na to. Tinignan nila ang kanilang sitwasyon na para bangang imposible ang kanilang sitwasyon. Natakot sila eh. Sabi nila, natakot sila ng lapis. Pero they were amazed. Sa totoo lang, sa buhay natin. Maraming pagkakataon siguro tayo na experience natin ang pagkilos at pagsama ng Diyos sa ating buhay. Pwede pala yun, Kuya Perts? Yes. Because Jesus have the authority. He has the authority over all of His creation. At ako lagi kong kinakwento, at lagi kong ina-example lagi. Kapag ganitong bagay, alam nyo, lagi kong ina-example, at lagi kong kinakwento ito sa inyo, si Nanay Isabel. Kasi nung one time, sabi na, matagal na yung panahon yun, Lord, wala kaming ulam. Pero dahil sa nagtitiwala ko sa iyo, alam ko makapangyarihan ka, itong matanda, nagsalang ng kawali. Sige, alam ko, Lord, bibigyan mo kami ng ulam. Pagsilip niya, doon sa PN, pagsilip niya sa may Pampang, may isda na gumaganong-ganon doon sa Pampang. Thank you, Lord, may ulam na kami. Diba? He has the power of all His creation. Kasino na tayo? Nararito ngayong umaga. No? Anong bagyo ng buhay meron tayo? Wala bang kapangyarihan si Jesus para sugpuin, para labanan, para i-overcome lahat ng mga storms ng buhay natin. Isipin ninyo, ano nagpapabagyo sa isipan ninyo ngayong umaga? Ano nagpapagulo sa buhay natin na feeling natin parang inabandon na anak, nawawain na iwan ako ni Lord. Lord, wala ka na bang pakialam sa akin? Pero sabi ng Lord, hindi. Andito ako. No. Remember our last lesson? Kalma ka lang. No? Kalma ka lang. Kasama mo si Jesus. Amen? Lastly, Jesus' authority over death. So, yun. Satan, ang sumunod, sin, sumunod, creation. Kasi ultimately, everything will
lead to death. Mauwi sa kamatayan ang lahat ng bahay. Kahit ang buhay na sa mundong ito, mauwi sa kamatayan. Ano ibig sabihin ito, Kuya First? Sa aklat ng Marcos chapter 9, makikita naman natin, puro aklat lang ho ng Mark ho itong ating teksto ngayong umaga. Nang si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo, nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, dinumog na siya ng pakaraming tao. O, ito na naman. Diba? Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairus, si Jairus. No, sabi niya, pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. So, takbo tong mamang ito. Lumuhod sa harapan ni Jesus. Ano pa kay ni Jairus? Nagbakawa. Sabi niya, Jesus, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Lord, nanganganib na mamamatay na. Nag-aagaw buhay na po yung anak ko. Pero dahil sa faith ni Jairus, kilala na si Jesus, sabi na, Lord, patong mo yung kamay mo. Alam ko yung anak ko gagaling. Alam ko yung anak ko mabubuhay siya. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya halos maipit si Jesus. O, halos maipit siya. Okay. Landay tayo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Ano, sabi nila, patay na po, Jairus, ang inyong anak. Huwag niyo na pong abalahin si Jesus. Patay na po eh. Sabi nila, wala tayong magagawa, boss. Patay na talaga. Ginawa po namin ba? Pero ano sabi ni Jesus sa verse 36? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, huwag kang mawala ng pag-asa, Jairo. Ano sabi? Manampalataya ka lamang. Tandaan niyo itong verse na to. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Uulitin ko ulit. Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Ano ginawa ni Jesus? Walang sinama si Jesus noon maliban kila Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo mga tao, may nag-iiyakan at nanagoy. Siyempre, namatay eh. Iiyakan silang lahat. Pagpasok niya, kanya sinabi, ba't kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya ay natutulog lamang. Diba? Parang si Jesus kanina, tutulog lang doon sa ano no? Sa boat. Pero sabi niya, hindi patay ang mga bata. Siya ay natutulog lamang. Namangha kaya sila, na-amaze sila. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Nakita niyo? Wala silang hindi sila believe kay Jesus eh. Oh Lord, nagpapagaling ka nagpapagaling ka ng may sakit. Oh Lord, nagpapatawad ka ng kasalanan. Oh Lord, si Satan, mga demonyo, lumalaya sa pangalan mo. Pero Lord, kamatayan na pinag-uusapan dito. At lahat ng tao, ultimately, sa kamatayan din ang tungo. May magagawa pa ba si Lord dyan? Pero sabi doon, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinagtawanan nila. Sabi, hindi sila naniwala. Subalit, pinalabas niya lahat. Maliban sa 3 alagad at ang mga magulang ng mga bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Verse 41, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata. Sinabi, Talita, talita ko. Na ang ibig sabihin, ineng, bumangon ka. Tumayo. Noon di bumangon ang bata at labis na namangha ang lahat. Hindi sila naniwala kanina eh. Si Jesus naman nagbibiro, patay na nga eh. Hindi, di ba? Tawa pa sila eh. Pero sabi to, after that, patay na buhay. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. 12 years old. Sino 12 years old sa mga dito? 12 years old. Yun ang edad. 12 years old. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag siyang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos siyang bigyan ng pagkain ang bata. So, kung titignan ho natin, ano yung kinonquer ni Lord? Satan, he has the power over sin, he has the power over all creation, and he has the power over death. Kuya Pers, paano kung nakatakda naman talaga mamatay ang isang tao? Yes. Darating tayo sa ganyang mga pagkakataon ng buhay. No, ang death, hindi natin maiwasan. Pero yung ultimate death na sinasabi natin, yung ating pangalawang kamatayan. Na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hinangon na tayo sa ating mga kasalanan, binigyan na tayo ng bagong buhay, at nagkaroon tayo ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God! No, bakit? Kasi meron tayong hope someday sa buhay natin. Ano tinuturo nito sa atin? Lahat ng mga kinuwento, sinabi nila first kanina, lahat yan, foretaste.
of the kingdom, there's more to come. Patikim lang yung mga pinagkwentuhan noon natin ngayong umaga. Patikim lang yung ginawa ni Jesus noon siya nandito sa lupa. Ano yung patikim lang? 100%. Kumbaga sa pelikula, trailer lang yan. 2 minutes lang yan na trailer. Pero the ultimate na saan? We can see someday in His kingdom. If we believe the Lord this morning, He is the supreme authority sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mararanasan natin yan in His kingdom, and there's more to come. Bawian man tayo ng buhay sa mundong ito, or dumating si Jesus, nag-rapture, bigla tayong tinangay lahat, we will experience His greatness in His kingdom. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang sabi ng Tagalog, sa ngayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon. He is the Lord of everything. So sa umagang ito, dahil sa una, si Jesus ang tagapagligtas, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba ron? Wala tayong ibang pagtitiwalaan dito. Pinatunayan na nga ni Lord, sabi ko nga sa inyo, patikim pa lang yan. And the Lord can do more things in our life. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Dahil si Jesus ang tulong na nanalangin tayo sa Kanyang pangalan. Amen? Every time we pray, ano sabi natin? Sa pangalan hindi sa pangalan ni Bombay, sa pangalan ni Doktor, hindi ha, sa pangalan ni Jesus. Next, dahil si Jesus ang Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya. Bagyo nga, sumunod eh. Lawa nga, ang gulo-gulo, sumunod eh. Tayo pa na Kanyang nilikha. And lastly, dahil si Jesus ang nagsugo, hahayo tayo sa Kanyang pangalan. All the people na naka-experience ng pagkilos ng Diyos, they were all amazed. Namangha sila. Kaya, anong task natin dito ngayong umaga? Maghihiwalay tayo mamaya na hahayo tayo sa Kanyang pangalan. Bakit? Sabi ng Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Basahin ko lamang sa Tagalog. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. All powerful sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, bautismo ninyo, gawin niyong lagad ko mga tao sa lahat ng bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Anak, Espiritu Santo. That is the task na meron ho tayo. Kaya matakot. No? Bakit? He has all the authority sa langit at sa lupa. Malay nyo, mamaya paglabas nyo rito, may makasalubong kayo, tawagin kayo. Diba? May nagwawala. No? Bubula bibig. Diba? Christian ka, doon ka nagsisimba, doon ka sa Caridad Unida. Ngayon, matapang na tayo. No? Tayo ay merong kapangyarihan dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesus. If there's one this morning, nawa makilala natin si Jesus para tayo lalo ay magtiwala sa Kanya. Para tayo lalo lumapit tayo sa Panginoon. Lalo tayong sumunod sa Panginoon, lalo tayong maging masigasig sa paghahayag ng mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos para sa mga tao na na binabaliwala pa rin ang Panginoong Jesus sa buhay na. So we have all the authority, mga kapatid, this morning dahil kasama natin si Jesus. Tayo lahat ay umuko tayo manalangin. O aming Diyos, aming Ama, we thank you for teaching us this morning, Panginoon, that we have all the authority here because you are our authority. Ikaw, O Diyos, ang siyang ultimate na makapangyarihan sa lahat. You have the power over Satan, you have the power over sin, you have the power over creation, and you have power over death. Kaya naman, Lord, sa buhay na bawat sa amin, kaming nandito ngayong umaga, Panginoon, ilalapit namin sa inyo. Ano mga bagay na kaguluhan sa aming buhay, mga bagay na ginagawa ng Satanas sa aming mga buhay, para hindi po na kami makapagpatuloy sa buhay Kristiyano. Maging yung mga kasalanan na aming nagagawa, hindi po namin pagtagumpayan. Sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo ng paranas sa aming Panginoon ang iyong kapangyarihan for us to become powerful, to become conquerors sa buhay na ito.
At gamitin mo po, Panginoon, ang mga sitwasyon na ito upang aming Panginoong ipahayag sa ibang mga tao that there is a God. That, Lord Jesus, you are our Lord and you have all the authority over everything. Salamat, Panginoon, dahil sa pangako mo na pabaunin namin ito. Hindi lang sa buhay na ito, maging sa kabilang buhay na inihahanda mo sa bawat sa amin. Salamat ng maraming Panginoon, for your greatness, for your might, for your power that we are also experiencing in our lives. Bahagi mo sa amin, Panginoon, ang kalakasan na nanggagaling sa inyo, ang katagumpayan na nanggagaling sa inyo, iparanas mo, Diyos, sa bawat isang anak mo na narito ngayong umaga. Ano man ang aming kalagayan, nagtitiwala kami at umaasa na ikaw ay may magagawa sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen and amen. Tayo po. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Ang iyong kapangyarihan, higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng kapangyarihan, Panginoon, sa mundong ito ang aming patuloy na panititiwalaan sapagkat ikaw ang aming dakila at buhay na Panginoon na siyang kasama namin sa lahat ng sandali at panahon ng aming mga buhay. Samahan mo kami, dakilang Diyos, sa aming pong paghiwa-hiwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa isang linggong darating, ano man ang aming gagawin. Ikaw po ang aming maluwalhati, madakila at mapapurihan. Amin po tinataas sa iyo, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ikaw po, Lord, ang patuloy na gumabay sa kanila at ang aming pagsamo, Panginoon, ng iyong kagalingan, ang paghipo, Panginoon, at pagpapalakas ang maranasan ng mga lingkod mong ito. Salamat po, purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Naway patuloy nating maranasan ang masaganang biyaya ng Panginoon sa lahat ng sandali ng ating mga buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.